Christians are truly happy. Remember now the Creator in the days of the youth. Alalahanin po natin yung mga panahon na tayo nilikha ng ating Panginoon. Napakasaya po ng mga panahon na yun. Pero, ang masakit, tumanda po tayong naging malungkot, napakaraming problema, napakaraming hinanakit sa buhay. Bakit po hindi natin maramdaman yung kasiyahan na nilikha tayo ng Panginoon? Lagi po tayong nangangamba, natatakot, baka bukas mamatay ako, baka bukas ano mangyari sa akin, baka bukas wala na kaming kainin. Sabi po dito, napakasaya ng Panginoon nung nilikha niya ang tao. Ngunit ang tao ay nagkasala at nagsimula na kong natakot. Bakit po? Kasi po ang sinasabi dito, nagkaroon na po tayo ng isipan ng pangamba at kawalan ng pagtitiwala. Sabi po sa mga nababasa ko sa aking napag-aralan, sabi po, kapag ka ikaw ay nagsimba sa isang araw, napakasarap ng pakiramdam mo, Brother Alan. Pero alam niyo ang nakakalungkot? Yung ikaw ay nakakaalam ng narinig mo. Hindi ka ba nalulungkot sa kapatid mo, sa kasama mo sa buhay, yung mga nakakasalamuha mo na hindi nakarinig ng mensahe. Parang ngayon na nampalataya ka, ang sigla-sigla mo, sana Lord dumating ka na. Kasi alam ko maliligtas ako. Pero maling isipan ko yun mga kapatid. Kasi ang sabi dito sa nabasa ko, kapag ka ikaw ay puri ng Holy Spirit, hindi mo iisipin ang sarili mong kaligtasan, kundi yung kalungkutan sa mga taong hindi nakakaalam ng salita. Hindi po natin sinasabing perfecto ang buhay natin, pero hanggat maaari, siya ba namatay na nakarinig po ba ng salita ng ating Panginoon? Nakakalungkot mga kapatid, na kahit sa isang mensahe, hindi natin nabasahan, nabigyan ng mensahe. Pero alam ko, kasi ang sabi ng mga mabait po siya, nagbabasa, kasi nga meron siya sariling ano. So, di ba napakasarap ng natulog po siya, nagpahinga siya, alam niya na darating ang Panginoon na may buhay muli. Pero paano naman po, mga kapatid, ang nawala na hindi nakilala si Kristo? Napakalungkot. Sabi nga sa My Life Today, seriously affected. Bakit po? Lahat po tayo naapektuhan sa mga bagay na ginagawa natin. Nagiging balisa po tayo sa lahat ng mga pangamba sa buhay. Pero never po tayong naging masaya sa buhay. Bakit po? Hindi po natin nakilala si Kristo. Masaya ka ba na ikaw lang ang naglilingkod? Ang nasa loob ng tahanan mo, hindi mo nakakasama? Nakakalungkot mga kapatid. Next, sabi dito, the heart is the happiest that has Christ as abiding guest, that home is the most blessed where godliness and foreign principle. Yung tahanan po natin mga kapatid, yun daw po ang pinakamasaya. Amen po ba? Naranasan po ba natin? Na ang tahanan ang pinakamasaya. At dito po ang Panginoon nalulukod po sa loob ng tahanan. Ngunit kapag ang tahanan ay hindi naglilingkod sa Panginoon, ano pong nararamdaman sa loob? Ganun din po yun mga kapatid. Ang bawat isa, hindi po nila nararamdaman ang kasiyahan. Ano bang sinasabi? In this world, there is neither comfort nor happiness without Jesus. Let us acknowledge Him as our friend and Savior. Dito daw po sa mundo natin, totoo po ba mga kapatid? Ang mundo daw natin ay makasalanan. Hindi po pinaparamdam ng mundo sa atin ang kasiyahan. Puro kalungkutan, puro hinanakit, puro bagay na makakamit, yun po yung gusto ng ating mundo. Pero sabi dito, in Him are much less charms, who may we also live during this brief period of probationary life. At sabihin mga kapatid, tayo po mga kapatid, ang magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa. I-comfort natin. Comfort natin kahit pa paano, nakapag-try po ba tayo, tapik sa ating kapitbahay, sa kasama natin sa buhay. Baka dumating ang panahon, di mo na pala siya nakikita. Baka dumating ang panahon na nagsalubong kayo,
Tapos, nangangailangan pala siya ng tulong. Hindi man po salapi, kundi nangailangan siya, Brother Alan, ng salita. Hinihintay ka lang din niya. May mga panahon na ganun po mga kapatid. So sabi dito, Christians are truly happy. Enter into the joy of the Lord. The reason why some are restless is that they do not go to the only true source of happiness. Yun po yung sinabi ko kanina na kaya ang tao po hindi talaga nakakaramdam ng kasiyahan. Kasi po, sinasarili po niya yung problema niya. Hindi po niya sinasangguni sa Panginoon. Tayo po, alam po natin mga kapatid, na kahit gaano kahirap hanapin ang kasiyahan sa stress ng buhay, sa araw-araw, hindi natin kayang maging masaya, pero kapag kilala po natin si Kristo, komportable po tayo sa buhay. Amen po ba? Kaya natin maging masaya. Bukas wala akong pambili ng bigas, sis. Okay lang. Masaya pa rin ako dahil alam ko bukas may gagawin ng paraan ng Panginoon. Kaya ang tunay na kasiyahan, pag makikilala mo si Kristo, bakit ka mangangamba? Bakit ka malulungkot? Bakit mawawalan ka ng pag-asa? Kung sabi nga ng Panginoon, ang mga ibon nga. Diba? Kung saan sila lumilipad, pinapakain sila ng Panginoon. Sabi dito, will such as life as without enjoyment, and not will be full of comfort, full of satisfaction,